Walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Katotohanan. Darito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Demolisyon sa New Manila, Quezon City, nabalot ng karahasan. Ilang mamamahayag na nag-cover, sugatan. Paggamit ng Facebook at iba pang social networking sites sa mga opisina ng gobyerno, pinapakontrol ng isang kongresista. Ano kaya ang masasabi ng mga kawani ng pamahalaan? Congressman Manny Pacquiao sa Batasan Complex na magsasanay para sa kanyang susunod na laban. Pagpapataw ng IVAT sa toll, hinaharang sa Korte Suprema. Chris Aquino, naghain na ng petisyon para sa Declaration of Nullity of Marriage nila ni James Yap sa Makati Family Court. Pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas, muling binubuhay sa Kamara. 2010, binibining Pilipinas Universe, Venus Ra. Ano kaya ang ranking sa online polls ng Miss Universe? At 24 na kandidata ng 2010 Mutya ng Pilipinas, pinakilala na. Nawi sa batuhan at pagpapasabog ng pillbox ang demolisyon sa New Manila sa Quezon City. Ilang taga-media ang nasugatan din sa kaguluhan. At ayon sa demolition team, babalik sila sa lugar bukas para tuluyang bawiin ang lupa. Saksi si Mark Salazar. Taga-RTC, hindi alam kung anong klase batas. Bobo! Ito ang tagpong aming nasaksihan. Inaalas ka ng mga residente ng mahigit 4,000 metro kwadradong loting ito sa 7th Street sa New Manila, Quezon City ang dumating na demolition team. Nangyari kayo, ma'am. Tandaan niyo yan. Pinatatag ng bitbit nilang writ of demolition mula sa QC-RTC Sheriff. Tinuloy ng grupo ang demolisyon. Pero tila handa para sa araw na ito ang mga paaalising residente. May pillbox pang ang pinasabog. Paano may magbabato rito? Nag-aakot na nga lahat. Mayroon pinagtutulo. Yung nakita nyo may magbabato. Baba mo na kayo, kuya. Kasi, dyan mo na lang. Ano lang kayo? Hanapin lang mo na lang. Hindi makasi dyan. Walang problema dito sa pillbox ko na sumutok. Ang medyang nasa gitna ang nasugatan. Mas uminit ang sitwasyon para sa mga may edad at bata. Natutukan ho ako niya paglabas ko dyan eh. Talo ko pa naman kriminal ako. Tama ho ba yun? Mas lalo pang uminit ng maghamon ng mga residente. Hamong pinatulan rin naman. Mano-mano lang daw! Walang kanuhan! Mano-mano lang! Mano-mano lang daw! Sabi nila! Oo, mano-mano lang! Stop! Kita nyo na kung sino namamatay! Pinalamig lamang ang sitwasyon ng ulan, pero hindi umaalis sa pwesto ang mga pulis dahil malinaw na meron pang tensyong sasabog. Ma'am, tandaan nyo, sana huwag kayo maghirap, ma'am. Yung ginawa nyo rito. Tubay nyo, ma'am. Natuloy ang demolisyon kanina matapos ang halos 10 taong labanan sa korte. Sa huli, napabura ng pribadong Univac Development Incorporated. We served the writ of demolition August 2. But prior to that, on June of 2003, we served an order coming from the court for them to self-demolish, to remove their structures, to demolish their houses. Iniwan ng demolition team ang trabaho pero babalik daw sila bukas para tuluyang mabawi ang lote. Ang mahigit 50 pamilyang nawalan ng tirahan sa kalsada magpapalipas ng gabi. Ang hinihiling lang namin, sir, yung relocation para naman hindi kami magmukhang kawawa.
Tignan mo naman yung itsura namin dito. Hindi na sila naawa sa kalagayan namin. Ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Limitadong paggamit ng Facebook at iba pang social networking sites. Yan namang sinusulong para sa mga opisina ng gobyerno. Pero ngayon pa lang may mga tutol na, lalo pat gamit daw nila mga ito sa pagbibigay serbisyo sa publiko. Darito ang report. We will design and implement an interaction and feedback mechanism that can effectively respond to the people's needs and aspirations. Makabago at mabilisang interaksyon, yan ang hanap ni Pangulong Noynoy Aquino para raw lalo mapabuti ang pagbibigay serbisyo sa mga Pinoy. Kaya nga ang Department of Finance inilunsad ng website na perangbayan.com para sa mga reklamo at komento sa mga programa ng gobyerno. Konektado pa yan sa social networking sites na Twitter at Facebook. Maging ang MMDA may opisyal na ring Twitter at Facebook account. Habang ang Laguna PNP ginagamit na ito para sa paghahanap ng mga most wanted. Pero sa Marikina Representative Miro Kimbo, hindi raw solve sa malayang pagpe-Facebook at paggamit ng iba pang social networking site ng mga empleyado ng gobyerno. Kaya naman isang resolusyon ang inihain niya para pagsumitihin ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno ng kani-kanilang regulasyon para makontrol ang paggamit ng mga social networking site. Kwenta kasi ng kongresista, aabot daw sa mahigit 100 milyong piso ang ipinambabayad ng gobyerno sa kuryente kada buwan para sa 2 oras kada araw na paggugol ng mga empleyado ng gobyerno sa Facebook at social networking sites. Pero ngayon pa lamang may ilang tutol na tulad ng mga non-uniform personnel ng Armed Forces of the Philippines at maging ilang empleyado ng Senado. Pinapadali nito yung process ng pagpapadala ng information sa public as well as ito na rin yung nagiging mechanism namin for feedback. It's really a big help for us. Internet is a tool for improving and reaching out more audience. And we have really to move forward with the technology or else maiiwanan tayo. Si Secretary Ricky Carandang na namamahala sa messaging group ng Palasyo at kilalang Facebook user, aminadong may punto si Representative Kimbo pero hindi naman siguro kailangan isabatas yung panukalang gano'n. Pwede naman gumawa ng mga polisiya ang iba't ibang mga departamento tungkol dyan. Para sa saksi Joseph Moro, nag-uulat. At sa ibang balita, hinaharang na sa Korte Suprema ang pagpapataw ng 12% IVAT sa toll. Nagbabala na rin ang isang grupo na nakaumang ang pagbahal ng mga bilihin sa oras na ipatupad ang toll hike. Saksi si Ruth Cabal. Ang pagtutol sa napipintong pagpapataw ng 12% IVAT sa toll simula sa Lunes, dinala na sa Korte Suprema ng isang dating kongresista. Nueva Ecija Representative Renato Diaz at Aurora Maria Timbol na kapwa-suki raw ng mga expressway, hinihingi nilang ibasura ng korte ang pagpapatupad ng toll hike. Katwiran nila hindi raw sakop ng IVAT law ang mga toll. Ganyan din ang punto ng mismong mga nag-akta ng batas sa pagbubuwis. Malinaw raw sa revised IVAT law na tanging ang transportasyon lang sa himpapawid at dagat na nagbabiyahe ng pasahero, produkto o cargo ang papatawan ng 12% IVAT. Toll fees are taxes collected to pay to retire the debt for the construction of a road owned by the government. It would be foolish for the government also to VAT its own collection. It is a new tax. Sino ang linaloko natin? Bukod sa pinag-aaralan na rin ni Recto na humingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema, magsasagawa rin daw ng pagdinig bukas ang kanyang Committee on Ways and Means. At nagpauna na nga ang South Luzon Bus Operators Association na nag-courtesy call kay Recto kanina. Pag natuloy raw ang pagpapataw ng VAT sa toll, itutuloy na raw nila ang paghahain ng petisyong dagdag pasahe ng 60 sentimo kada kilometro. At syempre sa pagtaas ng singil sa toll, asahang tataas din ang presyo ng mga pangunahing bilihing binabiyahe sa mga expressway. Ang ating pong mga prutas, ang ating gulay, ang ating isda ay nanggagaling sa mga ports of Batangas, sa Cavite, sa Laguna, at ang meat supply po natin, alam natin galing sa Batangas. Lahat po yan dumadaan sa SLEX. At saka sa Star Express, di ba? Sabi naman ng Toll Regulatory Board, sumusunod lang daw sila sa kautusan ng BIR na naglalayong makalikom ng hanggang 1.6 billion pesos mula sa pagpapataw ng VAT sa tollways. At sa ngayon, wala na raw makapipigil ng pagpapatupad dito sa Lunes. Maliban na lang kung may korteng maglalabas ng temporary restraining order o kung ipahihinto ito mismo ni Pangulong Aquino. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.